Pilipinas at sa Carmen National High School. Ako pala si Kathleen Gwyncy Bardinas at sila ang aking makakasama ngayon, sina Marlon Ibo, Anthony Diretso at si Mary Ann Monteroyo. Kami ang magbabalita tungkol sa panukalang proyekto. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, serbisyong totoo lamang. Talaan na nila naman ng panukalang proyekto. Una, ano ang panukalang proyekto? Pangalawa, kahalagahan ng panukalang proyekto. Pangatlo, mga hakbang na sa pagsulat ng panukalang proyekto. Pang-apat, layunin ng panukalang proyekto. Panglima, ano-ano ang mga espesipikong laman ng panukalang proyekto. At pang-anim, mga halimbawa ng panukalang proyekto. Marlon Ibo, isilaysay mo. Miss Gwen, ano nga ba ang panukalang proyekto? Halina't ating tuklasin. Ang mga panukalang proyekto ay dokumento na kadalasang ginagamit para may paliwanag at kumbinsihin ang namumuhunan o sponsor. Ang mga pakay ng proyekto na ito ay kadalasang solusyon para sa mga iba't ibang oportunidad o problema ng ating bayan. Mahalaga ang mainam ang pagsulat ang panukalang proyekto dahil dito binabase ang idea at minsan umaabot sa milyong-milyong salapi. Balik sa iyo, Miss Gwen. Sunod natin tatalakayin ang kalagahan ng panukalang proyekto. Mr. Anthony Diretso, ipahayag mo. Maraming salamat, Miss Gwen. Kahalagahan ng panukalang proyekto sa akademikong sulatin. Mahalaga ang pagsulat ng panukalang proyekto sapagkat nagbibigay ito ng kaukulang pakinabang o solusyon hinggil sa proyekto. Ang panukalang proyekto ay isang uri ng sulatin na naglalaman ng solusyon o kapakinabangan hinggil sa isang proyekto. Ito ay binubuo ng tatlong bahagi, ang simula, katawan at conclusion. Conclusion. Ang panimula ay naglalaman ng mga problema layon sa proyekto at maging ang motibasyon. Sa katawan naman, makikita ang iba't ibang detalye ukol sa proyekto. Kabilang na riyan ang panukalang budget at mga hakbang na dapat gawin upang masolusyonan ang suliranin. Samantala sa conclusion naman, mababasa ang iba't ibang benepisyo na magbibigay proyekto. Balik sa iyo, Miss Gwen. Salamat, Mr. Anthony Diretso. Ano nga ba ang mga hakbang sa pagsulat ng panukalang proyekto? Halina't ating tuklasin. Jeremy Minar at Lynn Minar, 2008, sa kanilang aklat na A Guide to Proposal, Planning and Writing. Sa pagsasagawa ng panukalang proyekto, ito ay kailangan magtaglay ng tatlong mahalagang bahagi at ito ay ang sumusunod. A. Pagsulat ng panimula ng panukalang proyekto. Bago mo lubusang isulat ang panukalang proyekto, ang unang mahalagang hakbang na dapat isagawa ay ang pagtukoy sa pangangailangan ng komunidad, samahan o kampanyang pag-uukulan ninyong project proposal. Tandaan na ang pangunahing dahilan ng pagsulat ng panukalang proyekto ay upang makatulong at makalikha ng positibong pagbabago. Pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto. Matapos na ilahad ang panimulang paglalahad ng panukalang proyekto, ay isunod na gawin ang pinakakatawan ng sulating ito. Ito ay binubuo ng layunin, planong dapat gawin, at budget. 1. Layunin. Sa bahaging ito, makikita ang mga bagay na gustong makamit o pinakahadikain ng panukala. Kailangan maging tiyak ang layunin ng proyekto. Kailangan isulat ito batay sa mga inaasahang resulta ng panukalang proyekto at hindi batay sa kung paano makakamit ng mga resultang ito. Ayon kay Jeremy Minar at Lynn Minar, 2008. Ang layunin ay kailangang maging simple specific. Nakasaad ang bagay na nais makamit o mangyari sa panukalang proyekto. Immediate. Nagkasaad ang tiyak na pitsa kung kailan ito matatapos. Measurable. May basihan o patunay na naisakatuparan ang nasabing proyekto. Practical. Nagsasaad na solusyon sa pinaggit na suliranin. Logical. Nagsasaad ng paraan kung paano makakamit ang proyekto. Evaluable.
masusukat kung paano makakatulong ang proyekto. 2. Plano ng dapat gawin. Matapos itala ang mga layunin, ay maaari nang buuin ang talaan ng mga gagawin o plano of action na naglalaman ng mga hakbang na isasagawa upang malutas ang suliranin. 3. Budget. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng anumang panukalang proyekto ay wasto at tapat na naglalatag ng kakangailanganing budget para rito. Ang budget ay ang talaan ng gastusin na kakailanganin sa pagsasakatuparan ng layunin. Mahalaga ito upang aralang mabuti upang makatipid sa mga guguluhin. At kami magbabalik pagkatapos ng 1 minuto. Ako si Marian Monteroyo, ang nagbabalik upang ipakilala at ipakita sa inyo ang layunin ng panukalang proyekto. Makikita rito ang mga bagay na gustong makamit o ang pinakaadhikain ng panukala. Kailangang maging tiyak ang layunin ng proyekto. Isulat ito batay sa mga inasahang resulta. Ang panukalang proyekto ay hindi batay sa kung paano makakamit ang mga resultang ito. Balik sa iyo, Miss Gwen. Maraming salamat, Miss Mary Ann Monteroyo. Ano nga ba ang mga espesipikong laman ng panukalang proyekto? Pamagat, dapat na malinaw at maikli. Halimbawa, panukala para sa tulaan 2016 sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Proponent ng proyekto, tumutukoy sa tao o organisasyon. Nagmumungkahi ng proyekto, isinusulat dito ang address, email, cellphone o telepono. At lagda ng taon o organisasyong kategorya ng proyekto. Ang proyekto ba ay seminar o kompresensya, palihan, pananaliksik, patimpalak, konsentrito o outreach program? Pizza, kailangan ipadadala ang proposal at ano ang inaasahang haba ng panahon upang maisakatuparan ang proyekto. Rasyonal, ilalahad dito ang mga pangangailangan sa pagsakatuparan ng proyekto at kung ano ang kahalagahan nito. Description ng proyekto, isisulat dito ang lahat at tiyak na layunin. Nakadetalye dito ang mga pinaplanong paraan upang maisagawa ang proyekto at ang mga inaasahang haba ng panahon. Budget, itatala rito ang detalye ng lahat ng inaasahang gastusin sa pagkumpleto ng proyekto. Pakinabang, ano ang pakinabang ng proyekto sa mga direktong maapektuhan nito, sa ahensya o individual na tumutulong upang maisagawa ang proyekto. Mga halimbawa ng panukalang proyekto, halina't ating tuklasin. Kalahagahan sa oras ng kalamidad, kategorya ng proyekto. Ang gawain ay isang seminar para sa mga estudyanteng bilang paghanda sa mga darating na kalamidad. Proponent ng proyekto, 6, Barangay R. Cruz at Bibi Nina A. Domingo. Description ng proyekto, ang seminar ay tinatawag na disaster preparedness para sa mga mag-aaral. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o mga dapat gawin bago at sa panahon ng kalamidad. Mahalaga malaman ng mga mag-aaral ang mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Ipaliwanag dito ang mga mahalagang impormasyon upang hindi malito o maguluhan ang mga mag-aaral kung paano ang gawain sa oras ng kalamidad. Pizza. Ang seminar ay magunigalang 2 oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon ng Nobyembre 10, 2020. Rasyonal, walang nakakalam kung kailan darating ang isang kalamidad. Sinasabing maaari itong maganap sa hindi inaasahang oras, kaya't ang proyektong handaan sa oras ng kalamidad ay mapapanahon at hindi mawala sa uso. Ito ay naglalayong gawing handa ang mga estudyante sa senior high na mula sa Kalang National High School. 12 estudyante ang inaasahang dadalo sa seminar bilang ang mga respondente. May tuturing na mapalad ang magagawing proyekto. Ito ay dahil dudalo ang ilang opisyal ng NDRRMC at Red Cross.
bilang mga speaker. At dito nagtatapos ang aming impormasyon tungkol sa panukalang proyekto. Ako pala si Katin Gwincy Vardinas, na inyong tagapahayag na laging maaasahan. Walang labis, walang kulang. Ako naman, si Marlon Ibo. Ako si Marian Monteroyo, laging tapat at laging handa. Ako naman si Anthony Derecho, hindi nagpapahuli sa mga ganitong sitwasyon.